tinatawag na financial blessing sa financial breakthrough. Kasi merong naka-receive ng financial blessing pero hindi pa breakthrough. Bakit? May pera na, hindi pa rin masaya. Nung sabi niya, magkapera lang talaga ako, magkatrabaho lang talaga ako, masaya na ako. Nung nagkatrabaho, hindi pa rin masaya. Kasi iba yung blessing, saka iba yung breakthrough. Pag sinabing financial breakthrough, hindi batayan yung may pera ka, wala. Merong kapayapaan kahit may pera ka, wala. Yan ang tunay na breakthrough. Kaya the moment na minintain natin yung ganong atmosphere, nag-iipon ka pala ng tunay na kayamanan. Amen. Pero may kailangan tayong gawin. Kasi pwede nyo sabihin, ang ganda ng sinner ni Pastor. Pero hindi ba nagkatotoo sa aking buhay? Yung ganong kaisipan, masakit man sabihin, that is the mindset of the baby Christian. Konting problema lang, nakasimangot na. Yung konting kamalian lang, apektado ka na. That is a baby Christian. Ayaw ng Panginoon yan. Mabuti nang naglilingkod kahit mahirap. Wala namang ganyan. Nasa mindset po yan pa. Di ba? Dapat ikaw na naglilingkod, mayaman ka. Kaya wag natin, the moment kasi na kinumpara natin yung sarili natin doon sa meron, nakikita lang natin yung mga pera nila. Pero hindi nila nakikita na sila, meron silang sakit na kung saan walang magagawa yung pera nila. Kung gusto natin ng financial breakthrough, importante yung tinatawag na financial connection. Okay, sino naniniwala na merong mga blessing na lalabas kay pastor? Merong mga ideya na manggagaling sa ibang tao, pero ikaw yung magkiklaim ng blessing. At merong mga tao ngayon, pag kulang ng pananampalataya, maganda talaga yung negosyong nasa isip ko. Dahil kulang ka ng pananampalataya, kulang sa gawa, magugulat ka na lang after 1 month, after 1 year. Yan na yung negosyong nasa isip ko. Ginawa niya, bakit? Malakas yung loob niya, may pananampalataya. May nagpalakas ng loob niya. May mga negosyo na sa isip natin, dahil kulang sa gawa, hindi nangyayari. Makikita natin sa iba ginagawa nila. Naiintindihan natin, Pam? Okay. Kaya huwag kang magugulat. Bakit nasa isip mo yan, pero sa kanya nagawa niya? Bakit? Magkaiba po yung tinatawag na belief sa pananampalataya. You have belief na maganda ito. Pero pag kulang ka ng pananampalataya, yung nasa isipan mo na maganda, hindi mo magagawa. Importante yung alignment natin sa doktrina ni Kristo. Pangalawa, maging faithful tayo sa maliit na bagay. Tanda mo, you are under the covenant. Pag sinabing covenant, sa ayaw mo, sa hindi, pagpapalain ka ng Panginoon. Yung parang hindi ako pinagpala, ang dami mga problema. Whether you like it or not, hindi yan ang tingin sa'yo ng Panginoon. Ang tingin sa'yo ng Panginoon, pinagpala ka. Pero minsan yung sitwasyon na nagdidikta sa atin, hindi ako pinagpala, nahihirapan ako makalakad. Hindi ako pinagpala, ito lang yung pera ko. O, saan galing yan? Yan kaisipan na yan. Kapag hindi yan galing kay Lord, alam mo kung saan galing yan. Kung alam mong pinagpala ka ng Panginoon, siyempre mayroong tinatawag na obedience. Baka kulang tayo ng obedience. Pag nakalimutan natin, dahil sa sitwasyon, stay in the Word, back to the Word. Tulungan natin ang sa ating sarili na yung salita, i-remind tayo ng kanyang salita. Okay. Magpatuloy ka lang dahil mayroong tinatawag na testing of faith. Amen. When God is with you, kahit yung mga kaaway mo, kakampi sa'yo. Pangalawa, testing of emotion. Dito tayo apektado eh. Maraming apektado dito sa emosyon na yan. At pang-siyam, ask God wisdom, not wealth. Ask ka ng katalinuhan, hindi yung yaman. Maraming humihingi ngayon. Lord, gusto ko ng trabaho. Nung may trabaho na, dahil walang wisdom, okay na mismanage na. Wala nang time magsamba. Di ba? Priority na yung trabaho. We can command wealth. Pwede daw nating i-command yung blessing. Blessing, halika, mapasakin ka. Tama yun, Pam. Amen. Kasi kung hindi natin i-command, hindi darating yung blessing. At yung blessing na yan, hindi from earth, from heaven. Kaya yung the Lord's Prayer in the Matthew chapter 6, sabi doon, let your kingdom come on earth as it is in heaven. O, saan manggagaling yung resources? Heaven. Kaso nung ito yung heaven, darating na yung resources. Ang sabi ng tao, ang tagal naman magdating ng resources. Nandyan na ha, bababa na. Kaya sabi ni Lucifer, wow, yung blessing na yan, akin yan. Kaya pagdating sa iyo ngayon, corrupted na yung blessing. Nandyan na, nahalangan pa ni Taning. Meron akong pinagpray ko. Tinitingnan ko yung kanyang faith. Kasi it's not because of my prayer, it is because of your faith. Kaya importanteng ma-receive natin yung word para pag-pray ni Pastor, I receive, walang pag-alinlangan. Amen. Kaya meron akong pinagpipray nung nililihans ko, be healed. Magaling ka na. Abay, nag-response. Sabi niya, salamat sa kagalingan. But the moment nung nagtayo ka, hindi ko pa siguro time, Lord, sa kagalingan. Masakit pa eh. Live by faith, not by sight. We can command blessing. Totoo po yan. We can command blessing kasi yan ang gusto ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng receive the blessing. Tapos, naghintay ka na. Wala kang ginawa. Kaya, yung sinabi niyong business, okay, isa lang dineclare ko, Lord, make them a good steward. Amen. Bakit po? Kasi blessing yan eh.
Kung ano yung ma-mismanage natin, we will lose. Hindi mo ma-mismanage, we will lose. But if you manage, kahit gaano karami yan, yung blessing na yan, magiging fruitful. Amen. Bibigyan ka ng pambahirang kalakasan. Nandito na sa atin lahat eh. Prophetic healing deliverance. Di ba? Nandiyan na sa atin lahat eh. Paniwalaan mo lang yung mga deklarasyon natin. Lord, naalala ko, marami ng trabaho. Busy na. But Father God, salamat po. Nagkaroon man ako ng limitasyon. Pero ngayon, nakakaranas ako ng limitasyon. Hindi magbabago. Yung deklarasyon ni Pastor, ni Prophet, para pa rin sa akin. Bangon! Trabaho! Amen. Mararamdaman mo na lang, natapos mo na yung trabaho. Yung testimony ni Mr. Steve. Di ba? Revelation is already there in the Bible. Every day, Pam. Every month. Ang dami nating iniisip. Pero tandaan nyo, yung experience natin, yung testimony natin in the past, sinasagot ba ng Panginoon? Amen. Sa akin, Pastor, kahit hindi malaki ang natanggap na pera, yung kamalaki na yung Yan! Hallelujah. bagay na yung Amen. Maraming mga taga-Chaom na hindi na na-appreciate yung kalusugan nila. Amen, amen. Di ba? so, may pain, Walang hospital. Yung nangyari kita tayo kasi, grabing pagnanakaw yun. Di ba? walang problem. Siguro, yung ninakaw ng hospital, tiles na to. May aircon na to. Di ba? Don't you think it's a covenant, Pam? It's a covenant. Amen. Pero don't worry tayo. God will restore right now. Unti-unti, by the grace of the Lord, i-restore ni Lord. Yung natutunan natin ngayon dito, that is a blessing, Pam. Amen. Hallelujah. Biyahin natin si Solomon. Anong hiningi niya? Karunungan. Na nakakaalam ng mabuti at masama. Di ba? Okay. Kakayahang mamahala sa binigay ng Panginoon. Ibahin po natin sa prophetic. As long you can manage, amen, at tulungan, amen. Sino nakakaisip na si Pastor maraming iniisip? Amen. Okay. That's why kailangan ni Pastor ng panalangin. Diba? Panalangin lang, sapat na sa akin yan. Amen. Hallelujah. So, kasi kasama kayo doon, Pam, sa panalangin ni Pastor. So, lahat po tayo in the kingdom, sama-sama tayo nanalangin. Amen. Gayahin natin yung nangyari in the book of Acts chapter 2. Diba? Mas matindi pa nga noon eh. Dahil yung mga nakaranas ng mga tunay na kagalingan, ano nangyari? Bininta nila yung yaman nila. Bininta nila yung ari-arian nila. At sama-sama silang nagluluwalhati sa Panginoon. Diba? Yung book of Acts chapter 2, mangyayari ulit yan in our time. Kailangan mabago lang talaga yung mindset ng mga anak ng Panginoon. Yang siyam na yan, Pam, i-meditate niyan. Meditate. Bawat lakad nyo, Lord, totoo ang pagpapala mo, Panginoon. Lalakad ako dito. May season 2 pa tayo. How to release into advance. Ang season 2 niyan, kasi kahit declare natin yan, saan tayo nakakaranas tayo ng delay. Yung season 2 natin, walang delay. Amen. Bakit? Kung malapit na ang pagdating ng Panginoon, Lord, hindi ko kailangan ng pera doon sa langit. Kailangan natin dito. Kaya either you like it or not, Lord, ipoprovoke natin si Lord to answer a blessing. Bigyan mo ng dahilan ng Panginoon to bless you. Amen. Yan po ang prinsipyo ni Prophet. Amen. Kung 5 years, 2020, 21. Ang boom kasi 2023. 2023 nakilala na nationwide. Amen. Okay, 3 years. Bago matapos ang taon natin, makikilala na rin tayo. Mapufuture tayo doon sa main church. Grabe yung mga himala doon sa Jao Puerto Princesa. Amen, amen. Yan po ang keep on visioning. Bear it with me, Pam. Amen. This 9 is very important na meditate natin, Pam. Amen. Okay, wealth is not a promise. Ang kayamanan is not a promise. We are a promise to produce wealth. Okay. Ang kayamanan, hindi na promise yan. Bakit po, Pam? Ikaw na yung promise ng Panginoon. Tayo ang promise ng Panginoon para mag-produce ng kayamanan. Instead of praying, give me, call it to release it now. Amen. Then, prepared to manage. Be a good steward. Yan lang yan. Basta't naka-mindset yung mind mo sa kingdom, hindi tayo magkakaroon ng greedy mindset. Greedy heart. Mating sa punto na nasagad na, ngayon pastor na. Amen. Patatagalin pa ba natin? Sino gusto sumunod kay pastor na kailangan pag wala si pastor, may magpastor dito? Amen. 1, 2, 3, 4. Youth pastor. Youth pastor. Amen. Pastor and minister. Sino pa ba yung tatawagin ni pastor? Yung kapitan niya? Hindi ka nagapin dito. Kung sino nagapin dito, yun din ang tatawagin ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord.
Hindi mo kailangan hanapin ng kayamanan. You are the promise to produce wealth. Tayo po tayo in the presence of the Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, touch our head, man, touch our head. All the declaration, all the message that I impart to your people, oh God, walang gawain si Satanas na makapagnanakaw. And right now, every manipulating spirit, every monitoring spirit, every familiarity spirit, every controlling spirit, every familiarity spirit, lahat ng mga impormasyon na yung nanakaw sa amin ng mga anak ng Panginoon, sanhin ng mga delay, stagnation, lahat ng mga salot, in the name of Jesus, let the fire of the Holy Ghost will consume them all. And right now, oh God, as I am connected, as we honor the altar and anointing of your servant, the prophet of this nation, Lord, ang pagpapala mo sa kanya, your grace upon your servant will flow unto us like a rivers flowing that never ended, in the name of Jesus, that bring fruits in every season, according to the word of God in the book of Psalms chapter 1, in the name of Jesus. For it is written in the word of God, Romans chapter 8, that we are the joint heirs of Christ. And Genesis chapter 12, Genesis chapter 26, kung paano nyo po pinagpala si Abraham, sa Isaac, that covenant will flow unto us. Either the enemy like it or not, I will descend to be blessed. My generation will be blessed. At yung pagpapala na ibinigay nyo po, Panginoon, maging pagpapala rin sa iba, in the name of Jesus. Even the unbeliever will be a believer, in the mighty name of Jesus. Mesete yatandele country mante, in the name of Jesus.